Noong kaarawan ko, pinagtawanan ako ng aking manugang. Hilingin mo ang iyong sarili ng isang bahay ampunan, matanda, sabi niya. Lahat ay malakas na pumalakpak, pinagtatawanan ako. Ngumiti ako ng mahinahon ng walang imik. Ngunit ang pagtataksil ay hindi mananatiling walang parusa. Binili ko ang kanyang kumpanya sa halagang 500 milyon at pinatalsik siya sa harap ng lahat. Nahimatay siya sa gulat at nabawi ko ang aking dignidad. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Sumabog ang tapon ng champagne at lahat sa pribadong silid-kainan ng Fleming Steakhouse ay nagtaas ng kanilang mga baso. Pilit akong ngumiti habang si Kate, aking anak, at ang kanyang asawang si Brandon ay nakatayo sa dulo ng mesa na napapalibutan ng kanilang mga kaibigan, 5 mag-asawang magaganda sa kanilang edad na 30 na marahil ay hindi ako makikilala mula sa muebles. Para kay Francisco, pahayag ni Brandon, ang kanyang boses ay may kakaibang tono na inilaan niya para sa mga palabas. 67 taong gulang pa rin. Tumango ako, tinatanggap ang koro ng happy birthday na sumunod. Ang ribeye sa harap ko ay perpekto, medium rare, tulad ng gusto ko, ngunit bigla itong naglasa ng karton. Marahil ay dahil sa paraan ni Brandon na patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono sa pagitan ng mga kurso o kung paano halos hindi ako tiningnan ni Kate buong gabi. Pagkatapos ng 3 baso ng Cabernet, tumayo muli si Brandon. Sa pagkakataong ito, may kakaibang ngiti siya. Alam mo ba, Francisco? Pinaikot niya ang kanyang alak, hinahayaang lumalim ang katahimikan. Sa tingin ko, oras na para sa isang seryosong usapan, isang tapat na payo para sa iyong susunod na kabanata. Hinawakan ni Kate ang kanyang braso, ngunit ipinagkibit balikat niya ito. Francisco, kaibigan, at sinasabi ko ito ng may pagmamahal, dapat ka nang maghanap ng mga komunidad para sa mga retirado. Seryoso. Tumigil siya sandali para sa epekto, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hilingin mo ang iyong sarili ng isang bahay ampunan, matanda. Oras na para aminin na hindi ka na kailangan dito. Sumabog sa tawanan ang mesa, hindi mahinahon na halakhak, tunay na malalim na tawanan. Sinalampak ng kasamahan ni Brandon mula sa Tech Vantage Solutions ang mesa. Tinakpan ng isa sa mga kaibigan ni Kate ang kanyang bibig, nanginginig ang mga balikat. Ramdam kong nanigas ang aking mukha sa isang nangiti na inaasahan kong pumasa. Humigpit ang aking mga daliri sa tangkay ng aking baso ng alak at napigilan ko ang aking sarili bago ito mabasag. Nagkatinginan kami ni Kate sa loob ng kalahating segundo bago siya tumingin sa kanyang plato. Namumula ang kanyang pisngi. Mula sa alak o kahihiyan, hindi ko masabi. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi ako ipinagtanggol, hindi man lang sumimangot. Nang sulyapan niya si Brandon, may naganap sa pagitan nila. Isang sulyap, mabilis, ngunit hindi maitatanggi. Kaluwagan, kasiyahan, ano man iyon, pinasikip nito ang aking dibdib. Halika na, Francisco, huwag kang maging seryoso. Tinapik ako ni Brandon sa balikat nang sapat ang lakas para magulat ako. Sinasabi ko lang ang iniisip ng lahat. Nakatira ka pa rin sa guest house sa ari-arian ng iyong anak. Baka oras na para pag-isipan ng iyong mga option, di ba? Ari-arian ng iyong anak? Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Ang ari-arian na inilipat ko kay Kate 3 taon na, ang nakakaraan ng pakasalan niya ang pabong na ito, ang par 1,800 square foot na pangunahing bahay, kung saan sila nakatira. Habang ako ay naninirahan sa 800 square foot na guest cottage sa likod. Lahat ay perpektong makatwiran, naisip ko noon. Panatilihin ang mga bagay sa pamilya. Manatiling malapit sa aking anak pagkatapos mawala ang aking asawa. Diba, Francisco? Pilit ni Brandon, nakangiti pa rin. Diba, narinig kong sabi ko. Ang salita ay lumabas ng matatag, halos kaaya-aya. Tinuruan ako ng 35 taon sa Meyer Lynch kung paano panatilihing neutral ang aking mukha kapag bumagsak ang merkado sa paligid ko. Nalabo ang natitirang bahagi ng hapunan. Mas maraming alak, mas maraming tawanan. Tinanong ako ng kaibigan ni Kate, si Jennifer,
tungkol sa aking mga libangan na may maingat na tono na ginagamit ng mga tao kapag nakikipag-usap sa mga residente ng nursing home. Binanggit ko ang pagpapanumbalik ng aking 67 Mustang at sinabi niya, "Ang ganda naman," bago bumalik sa kanyang asawa. Sa pagdating ng dessert, muli akong naging invisible. Ang usapan ay umikot sa akin. Ang paparating na paglulunsad ng produkto ng TechVantage, mga plano sa bakasyon sa Boracay, ang pag-renovate ng kusina ng isang tao. Umupo ako doon, 67 taong gulang, sa aking sariling hapunan ng kaarawan, kasing relevant ng isang halaman, nang umalis si Brandon upang sagutin ang isang tawag. Mga bagay ng investor, alam mo na, pinanood ko si Kate, talagang pinanood ko siya. Tumatawa siya sa sinabi ni Jennifer, ang kanyang kamay ay nakapatong sa mesa kung saan nakaupo si Brandon. Ang kanyang wedding ring ay sumasalamin sa ilaw. 3 carats, platinum. Sinigurado ni Brandon na alam ng lahat na nagkakahalaga ito ng P2 milyon. Ang singsing na ibinigay ko sa aking asawa ay 1 karat. Kami ay kasal sa loob ng 42 taon. Hindi ako tiningnan ni Kate kahit 1 beses sa loob ng 10 minutong iyon. Kahit 1 beses. Dinala ng valet ang aking sasakyan bandang 10:30, isang 2019 Camry practical, maaasahan, invisible, tulad ko. Mayroon sina Brandon at Kate na Tesla Model X, nagkakahalaga rin ng P2 milyon, madalas ding binabanggit. Tahimik akong nagmaneho pabalik sa 12 milya patungong Westlake Drive. Nagliliyab sa ilaw ang pangunahing bahay. Hindi pa uuwi sina Kate at Brandon sa loob ng ilang oras. Mayroon silang after party na planado sa bahay ng isang tao sa downtown. Hindi ako inimbitahan. Ang guest house ay madilim sa likod ng ari-arian, hiwalay sa pangunahing tirahan ng isang maayos na damuhan at isang privacy hedge. 800 square feet, isang silid tulugan, isang banyo, isang kitchenette at isang maliit na sala. Lahat ng pag-aari ko ay komportable na kasya sa loob. Lahat ng pag-aari ko. Umupo ako sa sasakyan saglit, nakatingin sa pangunahing bahay sa windshield. Ang aking bahay. Ang binili ko noong 1991 sa halagang 18 milyon. Ngayon ay nagkakahalaga ng 120 milyon, ayon sa Zillow estimate na ipinakita sa akin ni Kate noong nakaraang buwan. Sinusubaybayan lang namin ang aming mga asset, sabi niya. Aming mga asset. Sa loob ng guest house, nagbuhos ako ng 2 daliri ng bourbon at umupo sa maliit na desk kung saan ko inilagay ang aking mga file. Ang mga dokumento sa pananalapi ay nasa ilalim na drawer sa ilalim ng aking tax returns at insurance policies. Kinuha ko ang property transfer agreement, ang pinayuhan ng aking abogado na huwag pirmahan. Francisco, ibinibigay mo ang isang 100 milyon na ari-arian ng walang contingencies, sabi niya. Maglagay ka man lang ng ilang protection clauses. Ngunit si Kate ang aking anak, ang aking nag-iisang anak. At kakakasal lang niya kay Brandon na mukhang matagumpay at matatag. May-ari ng isang cybersecurity company. Kahanga-hangang resume. Mabuting pamilya. Ano ang maaaring magkamali? Binasa ko ang dokumento ng dahan-dahan, talata bawat talata. Karamihan dito ay standard, agad na paglilipat ng pagmamay-ari. Walang liens, walang encumbrances. Ngunit doon sa Section 7, Subsection C, ay mayroong kawili-wiling bagay. Isang clause tungkol sa karapatan sa pag-okupa para sa guest house. Karapatan sa habambuhay, aktwal, hindi na mababago nang walang aking nakasulat na pahintulot. Iyon ang iginiit ng aking abogado. Protektahan mo man lang ang iyong tirahan, sabi niya. Ibinaba ko ang dokumento at kinuha ang aking bourbon. Ang yelo ay kumalansing sa baso. Hilingin mo ang iyong sarili ng isang bahay ampunan, matanda. Oras na para aminin na hindi ka na kailangan dito. Ari-arian ng iyong anak. Ang mga salita ay patuloy na umikot sa aking isip. Bawat pag-uulit ay nagpapahigpit sa buhol sa aking dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit, sa ilalim ng kahihiyan, may iba pa na gumalaw. Isang bagay na malamig at analitikal. Ang bahagi ng akin na nagastos ng 3.5 dekada sa pagtatasa ng panganib,
paghahanap ng kahinaan, at pagsasagawa ng mga estratehiya. Binuksan ko ang aking laptop at in-type ang Tech Vantage Solutions Austin, Texas sa search bar. Oras na upang malaman kung anong laro ang kanilang nilalaro. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Sa halip, umupo ako sa aking desk, ang liwanag ng screen ng aking laptop, ang tanging ilaw sa madilim na guest house na sinusuri ang lahat ng aking makita tungkol sa Tech Vantage Solutions. Ang kanilang website ay nagpakita ng lahat ng karaniwang kinang ng startup, sleek design, mga buzzword tungkol sa revolusyonaryong AI-driven cybersecurity, mga larawan ng team kung saan lahat ay mukhang 30 at ngumiti ng masyadong malapad. Inilarawan ng bio ni Brandon bilang isang visionary entrepreneur na nagpalaki ng kumpanya sa bagong taas. Ang mga press release ay nagsalita tungkol sa paglago at inobasyon at market disruption. Ngunit may nagpaparamdam sa akin. Hindi magkatugma ang mga piraso. Naalala ko ang Thanksgiving 6 na buwan na ang nakakaraan. Naghahanda si Kate ng mesa sa pangunahing bahay, ang dating dining room ko na may chandelier na pinili ko kasama ang aking asawa nang banggitin niya ang tungkol sa pagpupulong ni Brandon sa mga venture capitalist. Sinusubukan niyang makalikom ng 150 milyon para sa bagong produkto. Sabi niya, habang inaayos ang mga baso ng alak. Babaguhin nito ang lahat. 150 milyon para sa isang kumpanya na di umano, inagtatrabaho ng 80 tao at nagpapatakbo sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ay dumating ang Pasko. Nagtipon kami sa pangunahing bahay muli. Ako at ang guest house ay walang sapat na espasyo para sa pag-host at si Brandon ay ginugol ang karamihan ng hapunan sa kanyang telepono. Investor update call, paliwanag niya nang tinitigan siya ni Kate ng may inis. Ang mga taong ito ay nasa Singapore, ibang time zone. Ngunit napansin ko ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang paraan ng paghigpit ng kanyang panga, nang basahin niya ang anuman sa kanyang screen. Hindi iyon ang postura ng isang CEO na sumasagot sa mga routine na tanong. Iyon ay isang taong nagtatakip ng apoy. At 2 linggo lang ang nakakaraan, sa simula ng Marso, nakita ako ni Brandon na nagtatrabaho sa aking Mustang sa garahe, ang 3 bay na garahe na dating akin, kung saan ako ngayon ay nakatira sa isang bay, habang ang kanilang Tesla at BMW ni Kate ay sumasakop sa iba pang 2. Sumandal siya sa workbench, pinapanood ako na inaayos ang carburetor. Francisco, pwede ba kitang tanungin? Sinubukan niyang magpaka-casual, ngunit narinig ko ang kalkulasyon sa ilalim. Ano sa palagay mo ang magiging halaga ng ari-arian na ito? Tulad ng kung may gustong magbenta ngayon? Bumangon ako, pinunasan ng grasa sa aking mga kamay. 120 milyon. Marahil 125 milyon. Bakit? Nagtataka lang. Alam mo na, financial planning, siguraduhin na kami ni Kate ay nagmamaksima ng aming mga asset. Aming mga asset? Hindi ang iyong dating ari-arian o kahit ang mana ni Kate. Aming mga asset? Umalis siya bago ako makasagot. Ngunit nanatili ako doon sa garahe, hawak ang maruming basahan at naramdaman ang unang bulong ng hinala. Ngayon sa 3:00 ng umaga, walang laman ang baso ng bourbon sa tabi ng aking keyboard. Ang bulong na iyon ay naging sigaw. Inisip ko kung paano ako tiningnan ni Kate noong hapunan. Hindi nang may pagmamahal o kahit awa, kundi nang may pagkabahala na para bang ako ay isang problemang kailangang lutasin, isang kahihiyang kailangang pamahalaan. Kailan nagbago iyon? Kailan huminto ang aking anak sa pagiging batang babae na dating umuupo sa mismong garaheng ito? Noong ito ay talagang aking garahe at nag-aabot sa akin ng mga kagamitan habang nagtatrabaho ako sa mga sasakyan. 8 taong gulang siya, marahil siyam, iginigiit na alam niya ang pagkakaiba ng socket wrench sa crescent wrench. Nadudumihan ang kanyang shirt at tinatawanan ito. Dad, kapag lumaki ako, maaari ba kitang tulungan sa pag-aayos ng mga sasakyan? Tanong niya minsan. Ang kanyang maliit na kamay ay nakabalot sa hawakan ng screwdriver. Maaari kang gawin ang anumang gusto mo, Sinta, sabi ko sa kanya. Basta ipangako mo sa akin na gagawin mo ito kasama ang mga taong tratuhin ka ng tama. Ang alaala ay parang basag na salamin.
Isinara ko ang laptop at lumakad sa bintana. Sa pagitan ng espasyo sa privacy hedge, nakita ko ang pangunahing bahay. Madilim na ngayon, tahimik. Marahil ay umuwi na sina Kate at Brandon habang ako ay nawawala sa isip. Ang aking bahay, ang aking ari-arian, ang aking 3.5 dekada ng trabaho na kinukusa sa bato at semento at isang diid na nakasulat ang pangalan ng aking anak. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga contact hanggang sa makita ko ang numero na kailangan ko. Shane McDermott, pribadong investigador. Ipinasa ko siya sa isang kliyente minsan noong 2019 nang pinaghihinalaan ng kliyenteng iyon na naglulustay ng pondo ang kanyang kasosyo sa negosyo. Natuklasan ni Shane ang lahat sa loob ng 3 linggo. Mga bank record, shell companies, peking invoice. Nasa kulungan na ngayon ang kasosyo. Nag-type ako ng text. Shane, si Francisco Torres ito. Kailangang pag-usapan ng isang financial investigation. Maaari mo ba akong tawagan Lunes ng umaga? Ang tugon ay dumating sa loob ng wala pang 1 minuto. Francisco, matagal na. Maaari akong tumawag ng 9 ng umaga Lunes. Ano ang ating titingnan? Nag-atubili ako. Ang aking mga hinlalaki ay nakalutang sa keyboard. Pagkatapos ay nag-type ako ng isang cybersecurity company na tinatawag na Tech Vantage Solutions. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanilang pananalapi, mga utang, mga nagpapautang, mga investor, mga kontrata, lahat. Naiintindihan, ito ay tatagal ng 2 hanggang 3 linggo at magkakahalaga ng humigit kumulang 425,000 para sa isang komprehensibong audit. Magkano iyan? Tiningnan ko ang madilim na pangunahing bahay sa aking bintana, ang BMW at Tesla na nakaparada sa 3 bay na garahe. Ang swimming pool na may mamahaling sistema ng ilaw na inilagay ni Brandon noong nakaraang tag-init. Kaya iyan, nag-type ako pabalik. Magkita tayo Lunes. Ibinaba ko ang telepono at muling kinuha ang property transfer document. Ang clause ng karapatan sa pag-okupa sa Section 7, habang buhay, hindi na mababago. Hindi bababa sa mayroon akong oras. Hindi bababa sa hindi nila ako basta-basta mapapalayas bukas. Ngunit gusto nila. Sigurado na ako ngayon. Ang biro tungkol sa nursing home ay hindi biro. Ito ay isang pagsubok, sinusuri kung paano ako magre-react, tinitingnan kung ako ay tahimik na aalis. Inisip ko ang aking asawa, 2 taon na ngayon. Cancer, mabilis at malupit. Ipinangako niya sa akin doon sa huli na aalagaan ko si Kate. Siya lang ang mayroon tayo, bulong niya. Ipangako mo sa akin na palagi kang nandyan para sa kanya. Ipinangako ko at sinadya ko iyon. Ngunit nakatayo sa guest house na iyon ng 3:30 ng umaga. Nawawala ang epekto ng bourbon at lumilinaw ang pag-iisip ng malamig at matalas. May napagtanto ako. Ang pag-aalaga kay Kate ay hindi nangangahulugang hayaan siya. At lalo na ang kanyang asawa, natratuhin ako na parang disposable na mowables. Gumugol ako ng 35 taon sa investment banking. Nag-structured ako ng mga deal na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nalampasan ko ang 2008 financial crisis. Nagtayo ako ng mga relasyon sa mga taong kumokontrol ng totoong pera, totoong kapangyarihan. At naisip ni Brandon na ako ay isang matandang lalaki lang na kailangang ipasok sa isang nursing home. Halos ngumiti ako doon, halos. Lunes ng umaga. Tatawagan ko si Shane. Pagkatapos ay makikipag-ugnayan ako sa ilang iba pang contact, mga corporate lawyer, marahil si Mr. Santos, ang aking dating kasosyo mula sa May Lynch na lumipat sa private equity fund na yon. Ano ang tawag doon? Gulf Ream Capital. Umupo ako muli sa aking desk at binuksan ang isang bagong dokumento sa aking laptop. Sa itaas in-type ko ang Tech Vantage Solutions Investigation Plan. Pagkatapos ay nagsimula akong magsulat ng bawat tanong na kailangan kong sagutin, bawat piraso ng impormasyon na mahalaga, bawat anggulo na kailangan kong tuklasin. Sa pagdating ng araw sa Austin, na nagpapapula at nagpapaginto sa kalangitan sa ibabaw ng pangunahing bahay, mayroon akong 3 pahina ng mga tala at isang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang susunod na gagawin.
Gusto nila akong umalis. Naisip nila na ako ay mahina, walang magawa. Balita na kahapon. Oras na upang paalalahanan sila kung ano ang nangyari kapag minamaliit mo ang isang tao na wala nang mawawala at lahat pa ay kailangang patunayan. Isinave ko ang dokumento, isinara ang aking laptop at naghanda ng kape. Kailangan ng trabaho ang Mustang sa garahe. Hindi aayusin ng carburetor ang sarili nito at mayroon akong mga tawag na gagawin sa Lunes. Dumating ang Lunes ng umaga na may partikular na kalinawan na nakukuha mo pagkatapos ng isang gabing walang tulog na ginugol sa paggawa ng mga desisyon. Ginugol ko ang weekend sa pagmamasid sa pangunahing bahay mula sa aking bintana. Kinakatalog ang mga pattern na masyado akong magalang o masyadong bulag upang mapansin noon. Sabado ng hapon, may mga kaibigan si Brandon para sa inuman sa tabi ng pool. Narinig ko silang nagtatawanan. Narinig ko siyang nagsabi ng isang bagay tungkol sa pag-alis ng ilang dead weight na sinundan ng mas maraming tawanan. Nandoon din si Kate sa mamahaling sundress na binili niya noong nakaraang buwan. Hindi siya tumawa, ngunit hindi rin siya tumutol. Linggo, pinanood ko silang magkarga ng mga maleta sa Tesla. Isang mabilis na biyahe lang sa Houston. Text sa akin ni Kate. Babalik sa Martes. Walang imbitasyon, walang tanong kung may kailangan ako. Impormasyon lang na ibinigay na parang nag-a-update ka ng isang miyembro ng staff ng bahay. Ngumiti ako sa aking telepono. Hayaan silang umalis. Hayaan silang isipin na normal ang lahat. Tinawagan ako ni Shane ng 9 ng umaga Lunes. Francisco, nakuha ko ang iyong mensahe. Maaari kong simulan ang Tech Vantage audit ngayon. Gusto mo bang dumaan ako? Actually, ako ang pupunta sa iyo, sabi ko. Kailangan ko ring mag-asikaso sa downtown. Madali lang ang kasinungalingan. Wala akong errands. Mayroon akong planong nabubuo ng paunti-unti, tulad ng pagbuo ng isang makina. Bawat bahagi ay kailangang magkasya ng eksakto o mag-failed ang lahat. Ang opisina ni Shane ay nasa isang strip mall sa Lamar Boulevard. Katamtaman, functional. Ang uri ng lugar na hindi nag-aanunsyo ng mga serbisyo nito. Sa loob, amoy kape at lumang papel. Si Shane mismo ay mukhang bawat pribadong investigador sa bawat pelikula. 50s, pagod na mga mata, murang suit. Ngunit nakita ko na ang kanyang trabaho noon. Ang tao ay masipag. 3 linggo, sabi mo? Tanong ko pagkatapos naming magkamay. Para sa isang komprehensibong financial audit? Oo, mga bank record, relasyon sa nagpapautang, komunikasyon sa investor, operational expenses. Gusto mo bang imbestigahan ko rin ang CEO? Personal na pananalapi, pattern ng paggastos, lahat. Idinulas ko ang isang sobre sa kanyang desk. Kalahati ngayon, kalahati sa paghahatid. 25,000 kabuuan. Binuksan ni Shane ang sobre, binilang ang pera, 212,500 at tumango. Gusto mong sabihin sa akin kung tungkol saan ito? Due diligence sa negosyo, sabi ko ng maayos. Isinasaalang-alang ko ang isang pagkakataon sa pamumuhunan. Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Sigurado ka, tatawagan kita kapag mayroon na ako. Mula sa opisina ni Shane, nagmaneho ako patungo sa downtown Austin sa Frostbank Tower. 33 palapag ng salamin at bakal na tanaw ang lungsod. 5 taon na akong hindi nakapunta rito, hindi simula nang umalis si Mr. Santos sa Mill Lynch para simula ng kanyang sariling pondo. Nagpapatuloy kami sa pag-uugnayan sa pamamagitan ng holiday cards at paminsan-minsang email, ngunit naging abala ako sa sakit ng aking asawa. Pagkatapos ay sa kanyang pagkamatay, pagkatapos ay sa pagpapaubaya kina Kate at Brandon na kontrolin ang aking buhay. Ang pagsakay sa elevator patungo sa ika-28 palapag ay parang paglalakbay pabalik sa panahon kung kailan ako nakasuot ng suit araw-araw, kung kailan tinatanong ang aking opinyon at talagang pinakikinggan, kung kailan ako mahalaga. Agad akong nakilala ng assistant ni Mr. Santos. Mr. Francisco, anong sorpresa? Hayaan ninyong tingnan ko kung available si Mr. Santos. Available siya. 2 minuto ang lumipas. Nakaupo ako sa tapat ng aking dating kasosyo sa isang opisina na tanaw ang Lady Bird Lake. Maganda ang pagtanda ni Mr. Santos. May puti na sa sentido, ngunit matalim pa rin ang tingin, gumagalaw pa rin,
na parang isang taong alam kung saan siya pupunta. Francisco. Lumapit siya sa mesa upang makipagkamay sa akin. Pagkatapos ay niyakap ako ng saglit. Matagal na. Ano ang nagdala sa iyo sa downtown? Umupo ako sa leather chair sa tapat ng kanyang desk at tinanggap ang kape na dinala ng kanyang assistant. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya, hindi lahat. Hindi ang komento tungkol sa nursing home, hindi ang kahihiyan, tanging ang mga katotohanan. Ang aking anak na babae ay kasal sa isang entrepreneur, isang tech company na tinatawag na TechVantage Solutions, isang CEO na marahil ay lampas sa kanyang kakayahan, isang pagkakataon para sa isang taong may kapital at karanasan na pumasok. Sumandal si Mr. Santos sa kanyang upuan, nakatiklop ang mga daliri. TechVantage, cybersecurity, tama? Narinig ko na ang pangalan, naghahanap sila ng pondo. Naghahanap sila. Pinanatili kong neutral ang aking boses. Profesional. Ang tanong ay kung sulit ba silang pondohan o kung kailangan nila ng isang bagay na mas structural. Ang kanyang mga mata ay tumalim. Isang takeover, isang pagliligtas, sabi ko. Ngunit isang kung saan ang mga tagapagligtas ay nakakakuha ng controlling interest. Tahimik si Mr. Santos sandali, nag-iisip. Ito ang palagi kong iginagalang sa kanya. Hindi siya nagre-react ng padalos-dalos, nagkalkula siya. Ang Gulfstream ay hindi karaniwang gumagawa ng mga tech play. Nakatuon kami sa mga mature na kumpanya, established revenue streams. Ano ang anggulo rito? Ang anggulo ay ang kasalukuyang pamamahala ay pinapatakbo ang kumpanya sa pagkabagsak habang nagpapanggap na maayos ang lahat, ngunit ang underlying business model ay matibay. Magagandang kliyente, magandang teknolohiya, magandang team, kailangan lang ng mahusay na pamumuno. At alam mo ito? Ipapa-verify ko. Bigyan mo ako ng 3 linggo. Magkakaroon ako ng kompletong financial picture. Pagkatapos ay maaari nating pag-usapan kung sulit ba ito sa iyong oras. Pinag-aralan ako ni Mr. Santos at nakita ko siyang nagtutugma ng mga piraso. Ito ang kumpanya ng iyong manugang, hindi ba? Oo. At gusto mo itong kunin sa kanya? Hindi ako agad sumagot. Sa labas ng bintana, ang lungsod ay nakalatag sa ibaba namin. Lahat ng mga gusali, lahat ng mga negosyo, lahat ng mga taong gumagawa ng kanilang mga galaw sa iba't ibang chessboards. Sa wakas, sinabi ko, gusto kong tiyakin na secure ang hinaharap ng aking anak. Kung nangangahulugan iyon ng pag-alis sa kanyang asawa mula sa isang posisyon na kanyang pinamamahalaan ng masama, kung gayon, oo. Isang mabagal na ngiti ang lumabas sa mukha ni Mr. Santos. Palagi kang malamig na manlalaro kapag kailangan. Sige, Francisco, ibigay mo sa akin ang data. Kung maganda ang mga numero, mag-uusap tayo. Nagkamay kami at umalis ako na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa loob ng ilang buwan. Ang unang piraso ay nasa lugar na. Sa daan pa uwi, tinawagan ko si Attorney Maria Clara, corporate attorney, espesyalista sa mergers and acquisitions. Nakatrabaho ko siya sa isang deal noong 2018 at sapat siyang matalas para mag-iwan ng impresyon. Francisco Torres, sabi niya nang sagutin niya ang tawag, ito ay hindi inaasahan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kailangan ko ng konsultasyon tungkol sa debt acquisition at conversion. Available ka ba ngayong linggo? Para sa iyo, palagi. Miyerkules ng 2 ng hapon. Perpekto. Ibinalik ko ang telepono at dumaan sa pangunahing bahay nang hindi humihinto. Sa mga bintana, nakita ko ang sala na aking inayos, ang mga painting na pinili ng aking asawa, ang fireplace kung saan kami nagpapasko kasama si Kate nung maliit pa siya. Hindi na! Ngayon ay showcase na ni Brandon, kanyang entablado, kanyang premyo, sa ngayon. Nang gabing yon, umupo ako sa aking garahe kasama ang Mustang na nagtatrabaho sa carburetor. Ang paulit-ulit na paggalaw ay nakatulong sa akin na mag-isip, mga bahagi na magkasya, mga sistema na magkakaugnay, lahat sa tamang lugar o walang gumagana. Hindi pa umuwi sina Kate at Brandon mula sa Houston. Ang pangunahing bahay ay madilim at walang laman. Maaari sana akong pumasok kaagad. Mayroon pa rin akong susi ngunit walang saysay.
Hindi ako naghahanap ng drama. Naghahanap ako ng leverage at si Shane McDermott ang makakahanap nito para sa akin. Miyerkules ng hapon, nakaupo ako sa tapat ni Attorney Maria Clara sa kanyang opisina sa ikawalong palapag ng isang gusali sa Congress Avenue. Tumanda na siya mula nang huli ko siyang makita. Mas maraming puting buhok, mas malalim na mga linya sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matalas pa rin. Kaya, sabi niya, magkakaugnay ang mga daliri sa kanyang mesa. Pagkuha at pag-convert ng utang, ilahad mo sa akin ang iniisip mo. Maingat kong inilatag ito. Isang kumpanya na may malaking utang, maraming nagpapautang, isang potensyal na pagkakataon na bilhin ang utang na iyon sa mas mababang halaga pagkatapos ay i-convert ito sa equity sa pamamagitan ng restructuring. Lahat ay ganap na legal sa ilalim ng batas ng Korporasyon ng Pilipinas. Nakikinig si Maria Clara nang hindi nagpapaputol, gumagawa ng paminsan-minsang mga tala sa isang dilaw na legal pad. Nang matapos ako, tumingin siya. Inilalarawan mo ang isang hostile takeover. Inilalarawan ko ang isang debt for equity swap na motivated ng personal na dahilan. Motivated ng financial opportunity. Ngumiti siya ng bahagya. Francisco, ginawa ko na ang trabahong ito sa loob ng 20 taon. Alam ko ang pagkakaiba ng isang business play at paghihiganti. Alin dito? Tiningnan ko siya sa mata. Mahalaga ba kung totoo ang oportunidad? Kung gumagana ang mga numero? Kung legal ang lahat? Mahalaga ba ang aking motibasyon? Pinag-isipan niya ito pagkatapos ay umiling. Hindi sa akin, ngunit maaaring mahalaga ito sa iyo sa bandang huli. Ang mga bagay na ito ay may paraan ng pagiging magulo. Kung gayon, ang trabaho mo ay siguraduhin na hindi. Tama. Pumunta siya sa isang bagong pahina. Narito ang kailangan mong maunawaan. Una, kailangan mong tukuyin at lapitan ang mga nagpapautang nang hindi binibigyan ng babala ang may utang. Ibig sabihin, gagamit ka ng mga intermediary, kumpidensyal na komunikasyon, NDAs. Pangalawa, kailangan mo ng kapital. Hindi mura ang utang, kahit ang distressed debt. Pangatlo, ang proseso ng conversion ay nangangailangan ng voluntaryong kooperasyon mula sa kumpanya o isang formal na restructuring proceeding. Kung lumaban sila, maaaring tumagal ito ng ilang buwan at magastos ng malaki sa legal fees. Gaano karaming kapital ang pinag-uusapan natin? Depende sa halaga ng utang. Gaano ang halaga ng kumpanya? Ipinapa-evaluate ko iyan ngayon. Ang paunang pagtatantya ay 250 milyon hanggang 300 milyon. Ang valuation na may 200 milyon hanggang 250 milyon na outstanding debt. Mahina ang sipol ni Maria Clara. Kaya, kailangan mo ng 150 milyon hanggang 200 milyon na likido para maisagawa ito. Mayroon ka niyan. Maaari kong ayusin. Tinitigan niya ako ng matagal. Seryoso ka ba rito? Ganap? Kung gayon, narito ang ating gagawin. Ibigay mo sa akin ang kumpletong financial picture. Kapag naibigay na ng iyong investigador, susuriin ko ito, tutukuyin ang pinakamainam na diskarte at sususulat ang kinakailangang mga dokumento. Kapag handa ka ng kumilos, mabilis tayong kikilos. Unahin ang mga nagpapautang, pagkatapos ay ang conversion demand, pagkatapos ay ang board action. Kung makukuha natin ang kontrol, ang susi ay bilis at presisyon. Kapag nalaman nila kung ano ang nangyayari, susubukan nilang maghanap ng mga countermeasures. Gaano katagal mula simula hanggang matapos? Kung ang lahat ay magkatugma, 3 hanggang 4 na buwan. Ngunit Francisco, sumandal siya. Sisirain nito ang iyong pamilya. Naiintindihan mo ba iyan? Inisip ko ang Sabado sa tabi ng pool, ang casual dismissal ng Linggo, ang toast ni Brandon sa aking birthday dinner. Nangyari na, sabi ko. Nililinis ko lang ang kalat. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, naging invisible ako. Hindi ko binago ang aking routine. Garahe sa umaga, errands sa hapon, tahimik na gabi sa guest house. Si Kate ay paminsan-minsang nagte-text sa akin, maikli, obligadong mensahe. Sana ay maayos ka, maganda ang panahon ngayon.
Ang uri ng mensahe na ipinapadala mo sa malalayong kamag-anak na halos hindi mo kilala. Sumagot ako ng may parehong kaiklian. Salamat. Oo, tama. Walang emosyon, walang kailangan. Si Brandon, bihirang kong makita. Ilang beses ko siyang nakita na sumasakay sa kanyang Tesla, malakas na nakikipag-usap sa kanyang telepono. Minsan ay kinawayan niya ako sa bakuran, magiliw, casual, na parang walang nangyari, na parang hindi niya ako ipinahiya sa publiko 2 linggo, na ang nakakaraan. Kumaway ako pabalik, ngumiti, hayaan siyang isipin na nakalimutan ko, ngunit pinapanood ko siya, palagi. Napansin ko na umaalis siya patungo sa opisina bandang 9:30, karamihan sa mga araw, huli para sa isang CEO na nag-aangkin na nagmamadali. Napansin ko na si Kate ay nagsimulang mag-yoga ng 3 beses sa isang linggo. Palagi sa huling umaga kapag wala si Brandon. Napansin ko na ang landscaping crew ay dumarating tuwing Huwebes at ang pool maintenance guy tuwing Martes at ang housekeeping service tuwing ikalawang Biyernes. Napansin ko na ang Tesla ay may bagong UP sa rear bumper at wala sa kanila ang nagbanggit nito. Napansin ko ang lahat dahil wala akong ibang magawa kundi ang mapansin. Noong 2 ng Abril, tumawag si Shane. Handa na ang iyong ulat. Maaari ko ba itong dalhin bukas? Bukas ay gagana, Francisco. Huminto siya. Ito ay mabigat na bagay. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Sigurado ako. Sige, magkita tayo ng 10:00. Ibinalik ko ang telepono at tumingin sa aking bintana sa pangunahing bahay. May ilaw sa kusina. Marahil ay naghahanda ng hapunan si Kate. Marahil ay nakaupo si Brandon sa kanyang laptop sa dining room table na nagpapanggap na nagtatrabaho. Bukas ay malalaman ko kung gaano kalalim ang mga butas na kanilang hinukay. At bukas ay sisimulan ko itong punan sa ibabaw nila. Bumalik ako sa Mustang, pabalik sa carburetor na kailangan pa ring ayusin. Ang trabaho ay metodikal, tumpak, bawat galaw ay sadyang, walang nasayang na galaw, tulad ng kung ano ang susunod na mangyayari. Ang garahe ay amoy langis at lumang metal at posibilidad. Inamoy ko ito at ngumiti. Naisip ni Brandon na nanalo siya. Naisip niya na na-neutralize niya ang matandang lalaki. Nilinis ang daan para sa anumang plano na kanilang itinakda ni Kate. Hindi niya alam na ang matandang lalaki ay gumugol ng 35 na taon sa pag-navigate sa corporate warfare. Nakapagtapos ng mga deal na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso, nakagawa at nakasira ng mga karera sa isang pirma. Hindi niya alam na ang pagpapaalis sa akin ay hindi ang katapusan ng kanyang mga problema. Ito ay ang simula ng aking paglutas sa kanila. Ibinaba ko ang aking mga kasangkapan at pinunasan ang aking mga kamay sa isang basahan pagkatapos ay lumakad sa maliit na desk sa sulok kung saan ko inilagay ang aking laptop. Binuksan ito, kinuha ang dokumento na sinimulan ko noong gabi ng aking kaarawan. Ang TechVantage Solutions Investigation Plan ay 3 pahina na ngayon, puno ng mga tanong at estratehiya at contingencies. Bukas, bibigyan ako ni Shane ng mga sagot. Pagkatapos, ay malalaman ko kung paano eksaktong kikilos. At kapag nagsimula akong kumilos, walang makakapigil sa akin. Hindi ang pagkabigo ni Kate, hindi ang takot ni Brandon, hindi anuman ang legal o pinansyal na pagmamaniobra na kanilang susubukan. Dahil nagawa nila ang isang kritikal na pagkakamali. Inakala nila na tapos na ako at nagsisimula pa lang ako. Dumating si Shane ng 10 ng umaga noong ika-3 ng Abril na may folder na sapat ang kapal para magamit bilang doorstop. Umupo siya sa upuan sa tapat ng aking maliit na dining table at idinulas ito sa akin. TechVantage Solutions, sabi niya, kumpletong financial audit. At Francisco, nalulunod ang iyong manugang. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay isang buod. Malinaw na bullet points na nagsasabi ng isang kwento na sinikap na itago ni Brandon. Kabuuang utang, 210 milyon. Texas Regional Bank, 90 milyon. 47 araw na atrasado. Redstone Ventures, 80 milyon. Lumalaki ang pagkaantala sa pagbabayad ng private equity fund. Network Hub Inc. P41 milyon. Nagbabanta ang supplier ng kagamitan ng legal na aksyon. Buwan ng operational expenses, E17 milyon.
Average monthly revenue, E14 million. Ang math ay simple, brutal at maganda. Gumagastos si Brandon ng 3 milyon pa bawat buwan kaysa sa kanyang kinikita. Ang kumpanya ay unti-unting nawawalan ng pera at siya ay abala sa paglalagay ng mga benda habang nagpapanggap na maayos ang lahat. Nagsisinungaling siya sa mga ulat, sabi ni Shane, habang tinatapik ang isa pang pahina. Nagpapakita sa mga investor ng paglago na hindi umiiral. Ang mga revenue projection ay purong pantasya. Nagpaplano siya ng 150 milyon na fundraising round sa Hunyo para sa ilang AI platform launch, ngunit ang mga numero na kanyang ipinapakita ay fiction. Binasa ko ang mga bank statement, korespondensya ng nagpapautang, mga internal memo. Masipag si Shane. Bawat piraso ng ebidensya ay dokumentado, may pinagmulan, na verify. Mayroon pa, patuloy ni Shane. Gumagamit siya ng pondo ng kumpanya para sa personal na gastos, hindi malalaking halaga, sapat na matalino para manatili sa ilalim ng radar, ngunit naroroon. Ang Porsche na kanyang minamaneho, company lease, ang mga hapunan sa Jeffrey at Uchi, company card. Humigit kumulang 2-3 milyon sa huling quarter lamang. Isinara ko ang folder at tiningnan si Shane. Mahusay na trabaho ito. Ano ang gagawin mo rito? Bibilihin ko ang kanyang kumpanya, sabi ko. Pagkatapos ay tatanggalin ko siya sa trabaho. Kumurap si Shane. Diretso iyan. Sinabi niya sa akin na hilingin ko ang isang nursing home. Hinihiling ko ang isang bagay na mas mahusay. Pagkaalis ni Shane, iniscan ko ang bawat pahina at ipinadala ang kumpletong file kay Mr. Santos. Pagkatapos ay tinawagan ko siya. Mr. Santos, tingnan ang iyong email. Iyan ang Tech Vantage Audit. 20 minuto ang lumipas, tumunog ang aking telepono. Francisco, ito ay isang kalamidad. Paano pa gumagana ang kumpanyang ito? Momentum at mga kasinungalingan. Ngunit hindi iyan ang ating problema. Ang ating problema ay kung makukuha natin ang utang at mai-convert ito. Katahimikan sa linya, narinig ko siyang nag-iisip, nagkalkula. 210 milyon na utang. Kailangan nating bilhin ito sa diskwento, marahil 190 milyon hanggang 200 milyon kabuuan. Pagkatapos ay ipilit ang conversion sa pamamagitan ng restructuring. Pinapayagan ito ng batas ng Pilipinas kung mayroon tayong karamihan sa utang. Eksakto. At kapag na-convert natin, ano ang control natin? 70-75% ng kumpanya? Depende sa valuation. Kung ang Tech Vantage ay nagkakahalaga ng 290 milyon hanggang 300 milyon, kung gayon oo, controlling stake. Francisco, huminto siya. Pinag-uusapan mo ang tungkol sa hostile takeover ng kumpanya ng iyong manugang. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pagliligtas sa isang viable na negosyo mula sa incompetent management habang sinisira ang iyong manugang sa proseso. Iyan ay isang kaaya-ayang side effect lang. Tumawa si Mr. Santos ng maikli at matalas. Sige, ngunit kailangan ko ng skin in the game mula sa iyo. Totoong pera. Ang Gulf Rim ang magbibigay ng malaking bahagi, ngunit kailangan mong magpakita ng commitment. PC 75 milyon. Mayroon akong 105 milyon sa likidong asset, stocks, bonds, cash. Ang pagbibigay ng C75 milyon ay mag-iiwan sa akin ng 13 milyon. Hindi komportable, ngunit hindi rin mahirap. At kung gumana ito, magiging may-ari ako ng bahagi ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Tapos na, sabi ko. Kung gayon, kumilos tayo. Sasabihin ko sa aming mga abogado na simulan ang proseso. Panatilihing tahimik ito, Francisco. Sa sandaling malaman ni Brandon na may bumibili ng kanyang utang, susubukan niya itong harangan. Hindi niya malalaman hanggang sa huli na. Ibinalik namin ang telepono at umupo ako doon sa aking guest house na nakatingin sa folder na ibinigay ni Shane. 210 milyon na utang, 3 nagpapautang na kinakabahan, na bigo, sabik na mabawi ang kanilang pera o hindi bababa sa mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. At walang ideya si Brandon na humihigpit na ang lubid. Sa loob ng sumunod na 6 na linggo, naging invisible ako. Hindi ko binago ang aking routine. Garahe sa umaga, errand sa hapon, tahimik na gabi sa guest house. Paminsan-minsan ay nagte-text si Kate ng may kanyang karaniwang malayo at magalang na pamamaraan.
Paminsan-minsan ay kumakaway si Brandon mula sa kabila ng bakuran. Lahat ay normal, lahat ay kalmado. Ngunit sa ilalim, nagtatrabaho si Attorney Maria Clara. Noong ika-18 ng Abril, nakipag-ugnayan siya sa Texas Regional Bank sa ngalan ng isang kumpidensyal na kliyente na interesado sa pagkuha ng distressed assets. Agad na naging interesado ang bangko. Ang 47 araw na atrasado ay 47 araw ng lumalaking panganib sa kanilang mga libro. Ang negosasyon ay tumagal ng 2 linggo, pabalik-balik sa presyo, sa mga termino, sa timing. Sa wakas, noong ika-2 ng Mayo, tinawagan ako ni Maria Clara. Noong ika-27 ng Hunyo, personal na inihatid ni Attorney Maria Clara ang isang formal na demand letter sa TechVantage Solutions. Wala ako roon. Nasa garahe ako at nagtatrabaho sa transmission ng Mustang nang tumawag siya. Tapos na. Nasa kay Brandon na ang sulat. Ang kanyang kapatid na si Beth ay nasa opisina rin. Siya ang CFO. Francisco, sana nakita mo ang kanilang mga mukha. Ilarawan mo, sabi ko, habang ibinaba ang aking wrench. Ganap na namutla si Brandon. Hindi maputla, puti na parang papel. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang basahin niya ang halaga. 210 milyon na dapat bayaran ng buo o i-convert sa equity. Tiningnan niya si Beth at sinabi, hindi ito posible. Ang mga utang na ito ay nakakalat sa 3 nagpapautang. At sinabi niya, hindi na ngayon tila. Ngumiti ako doon. Ano ang nangyari pagkatapos? Sinubukan ni Beth na makipagnegosasyon, nag-alok ng payment plan, restructuring terms, anumang upang maiwasan ang conversion. Sinabi ko sa kanya na 210 milyon na cash sa ika-15 ng Hulyo o magko-convert tayo sa 73% ownership. Walang gitnang lupa. At si Brandon? Mukha siyang nasagasaan ng truck. Patuloy na sinasabi, sino ang bumili ng aming utang? Sino ang gumagawa nito? Hindi ko sinabi sa kanya siyempre, confidential client. Nang gabing iyon, pinanood ko ang pangunahing bahay mula sa aking bintana. Nagliliyab ang mga ilaw sa bawat silid. Sa pagitan ng mga butas sa hedge, nakita ko si Brandon na naglalakad sa kanyang home office, hawak ang telepono sa kanyang tainga. 2 beses dumaan si Kate sa bintana, mukhang nag-aalala. Mabuti. Hayaan silang mag-alala. Ang sumunod na ilang linggo ay isang masterclass sa panic. Hindi ko kailangang isipin kung ano ang nangyayari. Nakita ko ito. Ang Tesla ni Brandon ay umaalis ng maaga tuwing umaga. Bumabalik ng gabi. Minsan ay hindi siya umuuwi. Naging pabago-bago ang schedule ng yoga ni Kate. Ang perpektong suburban facade ay nagkakaroon ng mga bitak. Sa pamamagitan ng mga contact ni Mr. Santos, narinig ko ang tungkol sa mga galit na pagtatangka ni Brandon na makalikom ng kapital. Nilapitan niya ang mga venture fund angel investors, sinubukan pa nga na makipagpulong sa mga tech executive. Ngunit walang positibong cash flow, walang malinis na libro na may 200 milyon na utang na nakabitin sa kumpanya, walang gustong humawak sa TechVantage. Dumating ang ika-15 ng Hulyo. Walang bayad, walang 210 milyon. Noong ika-15 ng Agosto, pinal na ang conversion agreement. Tinawagan ako ni Mr. Santos ng 11 ng umaga. Tapos na, Francisco. Simula ngayon, ang Gulfstream Capital at ikaw ay nagmamay-ari ng 73% ng TechVantage Solutions. Ipinapadala ko ang board appointment paperwork ngayong hapon. Pinirmahan ko ang mga dokumento sa aking guest house, sa aking maliit na desk gamit ang isang panulat na natanggap ko bilang regalo sa pagreretiro mula sa Merrill Lynch. Hindi ko pinalampas ang ironya. Miyembro na ako ngayon ng board of directors ng kumpanya ng aking manugang. Hindi pa rin niya alam na kasama ako. Nakalista ako sa paperwork bilang F. Torres na kumakatawan sa Gulfstream Capital Partners, sapat na anonymous upang maiwasan ang agarang pagkilala. Nagtalaga si Mr. Santos ng bagong CFO, isang matalas na babae na nagngangalang Patricia Chen na nagtrabaho sa kanya sa 2 naunang kumpanya. Ang kanyang unang ulat na inihatid noong ika-22 ng Agosto ay kinumpirma ang natuklasan ni Shane. Pinapatakbo ni Brandon ang TechVantage sa pagkabagsak habang pinupondohan ang isang lifestyle na hindi niya kayang bayaran. Porsche lease 120,000 buwan-buwan. Restaurant expenses 400,000 quarterly.
Business development travel na kahina-hinalang mukhang bakasyon 700,000 sa loob ng 6 na buwan. Hindi nagsisinungaling ang mga numero kahit pa nagsisinungaling si Brandon. Noong ika-5 ng Setyembre, nakatanggap ako ng email mula kay Patricia Chen. Board meeting scheduled for today. 2 p.m. Tech Vantage offices. All directors required to attend. Maingat akong nagbihis ng umagang iyon. Charcoal suit, puting shirt, navy tie, ang parehong damit na isinusuot ko upang magsara ng mga deal na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at halos hindi ko nakilala ang lalaki na nakatingin pabalik. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mukha akong mahalaga. Ang biyahe patungo sa mga opisina ng Tech Vantage ay tumagal ng 20 minuto. Ang gusali ay moderno, salamin at bakal sa Congress Avenue, 12 palapag, kahangahangang lobby. Hindi pa ako nakapunta rito noon. Hindi ako inimbitahan ni Brandon, hindi kailanman nagpakita ng kahit kaunting interes na hayaan akong makita ang kanyang imperyo. Sinalubong ako ni Patricia Chen sa lobby. Mr. Francisco, handa na ang conference room. Hindi pa alam ni Mr. Valdez na ikaw ang Gulfstream representative. Mabuti, panatilihin natin iyan sa loob ng ilang minuto pa. Ang conference room ay puro bintana at pinakinis na kahoy na may tanawin ng downtown Austin na marahil ay may dagdag na bayad sa lease. Nandun na si Mr. Santos kasama ang 2 pang miyembro ng board na hindi ko nakilala. Umupo si Patricia sa isang dulo ng mesa na may bukas na laptop. Eksaktong 2:15, pumasok si Brandon. Mukha siyang masama, ang buhok ay hindi gaanong perpektong estilo, ang kurbata ay bahagyang maluwag, mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi naroon sa aking kaarawan 5 buwan na ang nakakaraan. May dala siyang leather portfolio at ang kanyang kumpiyansang CEO smile ay nakapirming nakapaskil, ngunit nakita ko ang stress sa ilalim. Hindi niya ako tiningnan agad, masyado siyang nakatuon kay Mr. Santos. Sinusubukang alamin kung sino itong bagong power player. Ngunit pagkatapos ay lumibot ang kanyang mga mata sa silid, tumama sa aking mukha at huminto. Ang pagbabago ay biglaan at maganda. Lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagsara. Ang leather portfolio ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at tumama sa mesa nang may mahinang kalabog. Kumurap siya ng 1 beses, 2 beses na parang nakakakita siya ng halusinasyon. "Kumusta, Brandon?" sabi ko ng mahinahon. Sa tingin ko, ito ang ating unang board meeting na magkasama. Ang kanyang mga mata ay nagkatinginan kay Mr. Santos, pagkatapos kay Patricia, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ikaw ang confidential co-investor. Oo, ang Gulfstream Capital, at ako ay nagmamay-ari na ngayon ng 73% ng Tech Vantage Solutions. Sa tingin ko, oras na para magkaroon tayo ng tamang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Ang kapatid ni Brandon, si Beth, ay pumasok ng sandaling iyon, bahagyang hingal. Tiningnan niya ako at ang mukha ni Brandon at ang kanyang sariling ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa, patungo sa isang bagay na malapit sa takot. "Ang lalaki sa birthday dinner," sabi niya ng tahimik. "Ikaw si Francisco Torres." "Ako nga. At ikaw siguro si Beth, ang CFO na pumirma sa lahat ng mga nakakaintrigang expense report." Lumunok si Mr. Santos. "Magsimula na ba tayo? Meron tayong malaking restructuring na kailangang pag-usapan." Bumagsak si Brandon sa kanyang upuan na parang may nagputol ng kanyang mga tali. Nanginginig ang kanyang mga kamay, talagang nanginginig, habang sinusubukan niyang buksan ang kanyang portfolio. Natapon ang mga papel. Isang panulat ang gumulong sa mesa. Pinanood ko siyang magpumiglas na kolektahin ang lahat. Pinanood ang pagtalab ng pagkaunawa sa bawat lumilipas na segundo. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang kumpanya. Nawala ito sa matandang lalaki na pinagtatawanan niya sa isang birthday dinner. Hindi na nakakatawa ang biro tungkol sa nursing home. "Francisco," sa wakas ay nagawa niya, nanginginig ang boses. Maaari nating ayusin ito. Pamilya, di ba? Pamilya tayo." Ngumiti ako ng mahinahon. "Pamilya? Oo,
Iyan ay isang kawili-wiling salita. Naalala mo ba ang sinabi mo sa aking ika-67 kaarawan? Isang bagay tungkol sa nursing home at hindi na kailangan. Mas lalo pang namutla ang kanyang mukha. Natatakot akong hindi ko sinunod ang iyong payo, patuloy ko. Sa halip, binili ko ang iyong kumpanya sa halagang 500 milyon. Ang numero ay hindi eksakto. Nag-invest kami ng 195.5 milyon. Ngunit hindi ang katumpakan ang punto. Ang epekto ang punto. Bumuka at sumara ang bibig ni Brandon ng walang imik. Inilagay ni Beth ang kanyang kamay sa kanyang braso, ngunit ipinagkibit balikat niya ito. Tinapik ni Mr. Santos ang kanyang panulat sa mesa. Pag-usapan natin ang mga pagbabago sa operasyon. Patricia, ang iyong ulat. At ganoon lang, nagpatuloy kami. Umupo si Brandon doon ng tahimik at nanginginig habang pinag-uusapan namin ang kinabukasan ng kanyang kumpanya nang wala siya. Halos naawa ako sa kanya. Halos. Natapos ang board meeting ng 3:30. Umalis si Brandon nang walang imik. Si Beth ay sumusunod sa kanya na hawak ang kanyang laptop sa kanyang dibdib na parang kalasag. Sa mga bintana ng conference room, pinanood ko silang magkumpul-kumpul sa hallway, magkadikit ang mga ulo, nagbubulungan ng nagmamadali. Tinipon ni Mr. Santos ang kanyang mga papel. Maganda ang takbo. Mas mahusay kaysa sa inaasahan ko, sabi ko. Hindi man lang siya sumubok lumaban. Lalaban siya. Bigyan mo siya ng time to impart oras. Sa ngayon siya ay nasa shock, ngunit ang shock ay nawawala. Pagkatapos ay darating ang galit. Pagkatapos ay estratehiya. Huminto si Mr. Santos sa pinto. Mag-ingat ka, Francisco. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga kalokohan. Nagmaneho ako pauwi na mas gumaan ang pakiramdam kaysa sa loob ng ilang buwan. Ang Camry ay tila hindi gaanong invisible. Ang trapiko ay hindi gaanong nakakabigat. Maging ang guest house ay mukhang hindi gaanong kulungan at mas mukhang taktikal na posisyon. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking maliit na desk at sinuri ang mga financial report ni Patricia Chen. Mas masahol pa ang sitwasyon kaysa sa ipinakita ng audit ni Shane. Ang personal na paggastos ni Brandon sa mga account ng kumpanya ay umabot sa 2.3 milyon. Sa huling quarter lamang, Porsche lease, 120,000 buwan-buwan. Mga hapunan sa Jeffrey Uchi at Flemings, ang ironya ng huli ay hindi ko pinalampas, umabot sa 400,000 bawat quarter. Mga business development trips sa San Francisco, New York at Miami na hindi nagbunga ng kahit isang bagong kontrata. Na-flag ni Patricia ang lahat, ipinadala ang mga kopya kay Mr. Santos, idinokumento ang lahat. Noong ika-20 ng Agosto, nakatanggap ako ng text mula kay Patricia. Emergency all-hands meeting sa Tech Vantage. Si Brandon ay kakausapin ng team ng 10 per ng umaga. Akala ko dapat mong malaman. Hindi ako dumalo. Masyadong halata, masyadong maaga upang ganap na ipakita ang aking kamay, ngunit ipinadala sa akin ni Patricia ang mga tala pagkatapos. Nakatayo si Brandon sa harap ng kanyang 85 empleyado at nagbigay ng isang performance na karapat-dapat sa isang Oscar. Nakuha ng kumpanya ang isang strategic investor, sabi niya. Ang Gulfstream Capital, isang respetadong pondo na may malalim na bulsa. Oo, kumuha sila ng malaking equity position, ngunit ito ay magandang balita. Sariwang kapital, bagong resources, mga oportunidad sa paglago. Lahat ay pansamantala. Lahat ay nasa kontrol. Tiwalain ang proseso. Kasama sa mga tala ni Patricia, mukhang kinakabahan ang mga empleyado, ngunit handang maniwala sa kanya. Sinusuportahan siya ni Beth, nagpakita ng ilang cherry-picked financials. Walang nagtanong ng mahirap na tanong. Siyempre, hindi sila. Sino ang nagtatanong sa kanilang CEO kapag nangangako siya na magiging maayos ang lahat? Sa loob ng sumunod na 2 linggo, pinanood ko mula sa malayo habang nagmamadali si Brandon. Sa pamamagitan ng mga ulat ni Patricia at mga update ni Mr. Santos, sinubaybayan ko ang bawat galaw. Kumuha si Beth ng isang corporate attorney mula sa Baker Botts LLP. Mahal, prestihiyoso, marahil ay nagkakahalaga ng 75,000 kada oras. Ang abogado ay gumugol ng ilang araw sa pagsusuri sa mga dokumento ng acquisition, naghahanap ng mga butas, technicalities, anumang upang pawalang bisa ang deal
o limitahan ang kontrol ng Gulfstream. Walang nakita. Masipag si Maria Clara. Samantala, patuloy na gumagasta si Brandon ng pera. Nandoon pa rin ang Porsche. Nagpapatuloy ang mga bayarin sa restaurant. Na-flag ni Patricia ang isa pang 300,000 sa consulting fees na hindi masubaybayan sa anumang aktwal na consultant. Siya ay delusional o may pinaplano, sabi ni Mr. Santos sa isang tawag noong ika-3 ng Setyembre. Walang gumagasta ng ganito kapag nawawalan sila ng kontrol sa kanilang kumpanya. O desperado siyang mapanatili ang mga hitsura, sagot ko. Kung makita ng team na nagtitipid siya, malalaman nilang may malubhang mali. Alinman sa dalawa, kailangan nating magtatag ng operational authority. Nagpaplano ako ng isang buong board meeting sa ika-20 ng Setyembre. Oras na para ipatupad ang mga pagbabago. Dumating ang ika-20 ng Setyembre ng malamig at malinaw. Simula ng taglagas, nagsisimula ng makita sa mga puno. Nagbihis ako muli ng aking charcoal suit, tiningnan ang aking hitsura sa salamin. Ang lalaki na nakatingin pabalik ay nagbago sa loob ng nakaraang na buwan. Matalas, mas matigas, mas nakatuon. Ang lalaki na tahimik na nakaupo sa kanyang sariling birthday dinner habang pinagtatawanan siya ng mga tao ay wala na. Dumating ako sa mga opisina ng TechVantage ng 1:45, 15 minuto ng maaga. Sinalubong ako ni Patricia sa lobby, propesyonal tulad ng dati, na nakasuot ng navy pantsuit. Alam ni Mr. Valdez na ikaw ay nasa board, ngunit sa tingin ko ay hindi pa niya naproseso na talagang naroroon ka. Mabuti. Hayaan siyang iproseso ito sa real time. Handa na ang conference room. Nandoon na si Mr. Santos kasama ang 2 pang miyembro ng board, mga investor, na isinama ng kunin ni Mr. Santos ang kontrol. Tumango sila sa akin, malinaw na na-brief tungkol sa sitwasyon. Eksaktong 2:09, pumasok si Brandon. Nakaupo ako sa dulo ng mesa. Ideya ni Mr. Santos, isang sadyang power play, at huminto si Brandon sa kanyang paglakad nang makita niya ako. Sa isang sandali, isang kisap mata lang, nawala ang kanyang maskara. Nakita ko ang purong panik sa kanyang mga mata, mabilis na natakpan ng pilit na kumpiyansa. Francisco, sabi niya, pinamamahalaan ang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagulat pa rin akong makita ka rito. Nagulat ako na nagulat ka. Sagot ko ng mahinahon. Nagmamay-ari ako ng malaking bahagi ng kumpanyang ito. Saan pa ako magiging? Umupo siya, ang galaw ay matigas, kontrolado. Pumasok si Beth sa likod niya. Ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral, ngunit nakita ko ang paraan ng pagtingin ng kanyang mga mata sa paligid ng silid, nagtatasa, nagkalkula. Binuksan ni Mr. Santos ang pulong sa mga update sa operasyon. Ipinakita ni Patricia ang mga financial, ang tunay, hindi ang mga sanitized na bersyon na ipinapakita ni Brandon sa mga investor. Bumaba ng 8% ang kita kada quarter. Tumataas ang customer churn. 2 malalaking kontrata ang nasa panganib. At pagkatapos ay inilabas ni Patricia ang personal expense report. Ang mga singil na ito, idiniin niya ang isang seksyon sa projected screen. Kabuuang 2.3 milyon para sa quarter. Porsche lease, restaurant travel, lahat sa account ng kumpanya, lahat na flag para sa pagsusuri. Namula ang mukha ni Brandon. Iyan ay lehitimong gastos sa negosyo. Isang 120,000 buwanang car lease? Ang tono ni Patricia ay propesyonal, ngunit diretsahan. Para sa isang kumpanya na nawawalan ng pera? Ako ang CEO, kailangan kong ipakita ang tagumpay. Kailangan mong magpatakbo ng isang kumikitang negosyo, sabi ko ng tahimik. Lahat ay lumingon upang tingnan ako. Ang tagumpay ay hindi isang Porsche. Ang tagumpay ay positibong cash flow. Sa ngayon, nagpapakita ka ng kabiguan habang nagmamaneho ng isang mamahaling sasakyan. Katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan ako ni Brandon, may isang bagay na malamig at puno ng pagkapuot ang kumikislap sa kanyang mukha. Nasisiyahan ka rito, sabi niya. Ngumiti ako. Brandon, naalala mo ba ang aking kaarawan, Marso 15? Nagbigay ka ng toast. Isang bagay tungkol sa nursing home at hindi na kailangan. Hiniling mo sa lahat na pagtawanan ng matanda.
Humigpit ang kanyang panga. Gusto ko lang malaman. Bahagya akong sumandal. Sa tingin mo pa rin ba na hindi ako kailangan? Nagpatuloy ang pulong sa loob ng isang oras pa, ngunit ang sandaling iyon ang naging turning point. Ang sandali kung kailan sa wakas ay lubos na naunawaan ni Brandon na hindi lang ako bumili ng bahagi sa kanyang kumpanya. Binili ko ang kanyang kumpanya at gagamitin ko ang pagmamay-ari na iyon upang buwagin ang lahat ng kanyang itinayo. Habang lumalabas ang lahat, nagkatinginan kami ni Brandon. Nagtagal ang kanyang tingin sa akin at nakita ko ang isang bagong bagay doon. Hindi na panic, hindi na shock, galit, malamig, kalkuladong galit. Tama si Mr. Santos, nawawala na ang shock. Malapit nang magsimula ang digmaan, dumating ang tawag 2 araw pagkatapos, si Kate. Nasa garahe ako at nagkakabit ng bagong brake pads sa Mustang nang tumunog ang aking telepono. Halos hindi ko sinagot. Bihira kaming nag-uusap ni Kate simula ng board meeting. Ilang text exchange lang, ngunit may nagtulak sa akin na sagutin. Ninanakaw mo ang kanyang kumpanya. Ang kanyang boses ay matinis, galit. Walang hello, walang paunang salita. Dad, ano ang ginawa mo? Ibinaba ko ang aking wrench at pinunasan ang aking mga kamay sa isang basahan. Kate, wala akong ninakaw. Gumawa ako ng legal na pamumuhunan sa isang nahihirapang negosyo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sinabi sa akin ni Brandon ang lahat. Ikaw ay lumihis sa likod niya. Binili ang kanyang mga utang. Pinilit siyang umalis. Sinisira mo kami. Ang salitang kami ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Hindi siya. Kami. Kate, ipinahiya ako ng iyong asawa sa publiko sa aking birthday dinner. Iminungkahi niya na dapat ako sa isang nursing home at umupo ka doon at hinayaan mong mangyari iyon. Binanggit ba niya ang bahaging iyon? Katahimikan sa linya. Iyan ay biro lang. Siniseryoso mo masyado. Biro? Pinananatili kong antas at malamig ang aking boses. Sa tingin mo ba na ang pagsasabi sa isang tao na hindi na sila kailangan ay biro? Na ang pangungutya sa kanila sa harap ng mga estranghero ay nakakatawa? Napakadrama mo. Maging makatotohanan ako. Pinatakbo ng iyong asawa ang isang kumpanya sa pagkabagsak habang gumagasta ng pera ng kumpanya sa isang Porsche at mamahaling hapunan. Nagpapakita siya ng pekeng numero sa mga investor. Siya ay incompetent o hindi tapat, Kate. Marahil ay pareho. Hindi iyan totoo. Mayroon akong mga ulat, 2.3 milyon sa personal na gastos sa huling quarter lamang. Maaari kong ipadala sa iyo ang dokumentasyon kung gusto mo. Isa pang katahimikan, mas matagal sa pagkakataong ito. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa iba pa. Kawalang katiyakan. Sabi ni Brandon, ay ginagamit mo ang iyong posisyon upang maghiganti, na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Sinusubukan ni Brandon na panatilihing pinupunduhan ang kanyang lifestyle ng pera ng ibang tao. Nang huminto iyon sa paggana, nagpanik siya. Ngayon ay naghahanap siya ng masisisi. Siya ang aking asawa, Dad. Mayroon kaming buhay na magkasama. Sinasira mo iyan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kate, hindi ko pinili na sirain ang anumang bagay. Pinili kong protektahan ang aking sarili at gumawa ng matalinong desisyon sa negosyo. Kung nakakaapekto iyan sa iyong buhay, marahil ay dapat mong itanong kung bakit inilagay ng iyong asawa ang kanyang kumpanya at, sa extension, ang iyong kasal sa ganoong mahinang posisyon. Ibinalik niya ang telepono nang walang isa pang salita. Tumayo ako doon sa garahe. Hawak ang telepono, nararamdaman ang bigat ng aking ginawa. Hindi ang takeover, hindi ang board meeting. Ito, ang pagkawala ng aking anak. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang birthday dinner, ang tawanan, ang casual cruelty. Si Kate na nakaupo doon, tahimik, kasabwat. Itinago ko ang telepono at bumalik sa trabaho sa Mustang. Ang susunod na atake ay nagmula sa isang hindi inaasahang direksyon. Noong 1 ng Setyembre, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Maria Clara. Francisco, may problema tayo.
Kumuha si Brandon ng PR firm. Nagpapalabas sila ng narrative na ikaw ay isang abusadong investor na gumagamit ng mga koneksyon sa pamilya para sa personal na kapakinabangan. Hayaan mong hulaan ko, siya ang biktima. Nahihirapang entrepreneur na pinagsamantalahan ng kanyang mayamang biyenan na nagmaniobra ng sitwasyon. Sinasabi nila ang kwento sa mga tech blog at lokal na business press. Wala pang nailalathala, ngunit nagtatanim sila ng mga buto. Inisip ko iyon. Maaaring makasira ang isang smear campaign sa aking reputasyon, gawing mas mahirap ang hinaharap na negosyo, ngunit maaari rin itong maging isang spectacular na pagkabigo kung lumabas ang katotohanan. Ano ang iyong rekomendasyon? Counter-narrative. Ipakita ang mga resibo, ang kanyang mga pinalsipikang ulat, ang kanyang personal na gastos, ang kanyang mismanagement. Gawin itong tungkol sa isang nabigong CEO, hindi isang paghihiganti ng pamilya. Iyan ay maglalabas ng maraming maruming labada. Oo, ngunit kung siya ay magiging publiko, kailangan mong maging handa na sumagot. Kung hindi, ang kanyang bersyon ang magiging default na kwento. Ibinalik ko ang telepono at tinawagan si Patricia Chen. Kailangan ko ng isang bagay mula sa iyo. Bawat piraso ng dokumentasyon tungkol sa financial misconduct ni Brandon, pinalsipikang ulat ng investor, personal na gastos sa mga account ng kumpanya, lahat. Maaari mo ba itong i-compile? Nagawa na, nakita ko na ito. Ipadadala ko ito sa loob ng 1 oras. Ang file na ipinadala ni Patricia ay nakasisira. Magkatabi na paghahambing ng sinabi ni Brandon sa mga investor laban sa aktwal na kita, detalyadong breakdown ng mga personal na singil, mga screenshot ng mga email kung saan inutusan niya si Beth na ayusin ang mga numero para sa mga presentasyon. Ipinasa ko ang lahat kay Maria Clara na may isang mensahe. Hawakan ito sa reserba. Kung magiging publiko ang kanyang PR campaign, agad tayong sasagot. Noong ika-15 ng Setyembre, naglathala ang isang maliit na tech blog ng 1 piraso. Austin CEO claims family betrayal in investment deal. Ang artikulo ay simpatetiko kay Brandon. Pinipinturahan siya bilang isang visionary na pinabagsak ng isang mapanghiganting kamag-anak. Sinipin nito ang isang anonymous source na nagsasabing gumamit ako ng hindi etikal na taktika upang kontrolin ang TechVantage. Tinawagan ako ni Maria Clara sa loob ng ilang minuto. Sasagot ba tayo? Inisip ko ang birthday dinner, ang pagmamayabang na mukha ni Brandon, ang tahimik na pakikisama ni Kate. Oo, ipadala ang lahat sa parehong blog kasama ang isang pahayag, gawing malinaw na hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa pananagutan. Naglathala ang blog ng follow-up 2 araw pagkatapos. TechVantage CEO under fire for financial mismanagement. Kasama sa artikulo ang mga dokumento ni Patricia, ang mga pinalsipikang ulat, ang mga personal na gastos. Sinipi ako na nagsasabing, ang mabubuting negosyo ay nararapat sa mahusay na pamumuno. Kapag nabigo ang pamumuno, may responsibilidad ang mga investor na kumilos. Agad ang tugon. 2 miyembro ng board na nag-aalangan ay biglang sumuporta sa proposal ni Mr. Santos para sa mga pagbabago sa operasyon. Isang malaking kliyente na nag-iisip na umalis ay nagpasya na manatili na tiniyak na may bagong pamamahala na darating at natahimik si Brandon. Wala ng PR campaigns, wala ng public statements, tahimik lang mula sa pangunahing bahay kung saan nagliliyab ang mga ilaw hanggang hating gabi. Noong ika-20 ng Setyembre, tumawag si Mr. Santos. Ang abogado ni Brandon ay nakipag-ugnayan. Gusto nilang magnegosasyon ng settlement. Voluntaryo siyang bababa bilang CEO kapalit ng pagpapanatili ng board seat at consulting role. Hindi, Francisco. Walang consulting role, walang board seat. Ganap siyang aalis o bobotohan natin siya sa susunod na board meeting at aalis siya ng walang anuman. Pili niya. Tahimik si Mr. Santos sandali. Hindi mo siya binibigyan ng anumang puwang para magligtas ng mukha. Hindi niya ako binigyan ng anumang puwang sa aking birthday dinner. Bakit ako magiging mas mapagbigay? Isa pang paghinto. Kung gayon, ihahatid ko ang mensahe. 2 oras pagkatapos, tumawag muli si Mr. Santos. Tinanggap niya. Magre-resign siya bilang CEO simula Oktubre 1.
Malinis na break, walang consulting agreement, walang posisyon sa board. Pinapanatili niya ang kanyang equity stake, ngunit iyon lang. Dapat sana ay naramdaman ko ang tagumpay. Ganap akong nanalo, ganap na nanalo. Ngunit pagod lang ang aking naramdaman. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking guest house at tumingin sa pangunahing bahay. May ilaw sa bawat silid. Ang sasakyan ni Kate sa driveway. Umuwi siya ng maaga mula sa kung saan. Nagtataka ako kung alam na niya. Kung sinabi na sa kanya ni Brandon na bababa na siya, kung naunawaan niya na ang kanyang ama, ang matandang lalaki na pinanood niyang ipahiya sa kanyang sariling kaarawan, ay sistematikong sinira ang buong profesional na buhay ng kanyang asawa. Tumunog ang aking telepono, isang text mula kay Kate. Sana ay masaya ka. Tinitigan ko ang 5 salitang iyon ng matagal. Pagkatapos ay nag-type ako pabalik. Sana ay ligtas ka. Iyan lang ang palagi kong gusto. Hindi siya sumagot. Ibinaba ko ang telepono at lumabas patungo sa garahe. Tapos na halos ang Mustang. Ilang huling pag-aayos lang. Ilang huling detalye at handa na itong imaneho. 67 taong gulang at nagre-rebuild ako ng mga makina at korporasyon ng may parehong presisyon. Marahil ay hindi naman ako kailangan sa isang nursing home. Dumating ang ika-9 ng Oktubre nang may perpektong kalinawan ng taglagas. Ang uri ng araw kung kailan ang langit ng Austin ay nagiging partikular na kulay asul na nagpapasaya sa iyo na nabubuhay. Nagsuot ako ng aking pinakamagandang suit, navy blue, tailored, ang isinuot ko upang isara ang aking pinakamalaking deal sa Meyer Lynch. Ang lalaki sa salamin ay mukhang handa. Hindi galit, hindi mapaghiganti, handa lang. Tinawagan ako ni Mr. Santos ng 8 ng umaga. Sigurado ka ba rito, Francisco? Maaari naming hawakan ang transisyon ng pribado. Board vote, press release, tapos na. Sigurado ako. Gusto niya ng palabas. Bigyan natin siya ng isa. Ang Austin Convention Center ay kahanga-hanga. Lahat ay salamin at modernong arkitektura na binuo para sa ganitong uri ng corporate event. Pagdating ko ng 9:30, naghahanda na ang team ng Tech Vantage. Stage, ilaw, malalaking screen na nagpapakita ng logo ng Sentinel Corps. Hindi nagtipid si Brandon. Pera ng kumpanya na hindi na niya talaga kontrolado, ngunit mukhang hindi niya pinapansin ang mga detalye tulad niyan. Natagpuan ko ang aking upuan sa unang hilera. Umupo si Mr. Santos sa tabi ko, kasama si Patricia Chen at 2 pang miyembro ng board. Mukha kaming kung ano kami, ang mga taong talagang nagpapatakbo ng Tech Vantage ngayon. Mabilis na napuno ang auditorium. Mga investor na nakasuot ng mamahaling suit, mga kliyente na maingat na optimistiko, press na may kanilang mga kamera at recorder, at ang 85 empleyado ng Tech Vantage na nakakalat sa mga hilera na nagbubulungan ng kinakabahan. Alam nilang may mali sa kumpanya, kahit na hindi nila alam kung ano eksakto. Eksaktong 10 down, lumabo ang mga ilaw. Nagliwanag ang mga screen na may promotional footage. Malinis na shots ng mga server, code scrolling, satisfied customers. Sumikat ang background music. Napakdrama, napaka-Brandon. Pagkatapos ay lumakad siya sa entablado. Dapat kong aminin, alam ng lalaki kung paano mag-entrance. Ipinapalabas niya ito bilang isang biro, isang sorpresa. Tignan ang kakaibang dynamics ng pamilya. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ko ang aking oras, hinayaan kong lumalim ang sandali. Natahimik ang auditorium. Brandon, sabi ko, ang aking boses ay malinaw na naririnig sa katahimikan. Iyan ay isang kahangahangang presentasyon, talagang kahanga-hanga. Ang produkto ay mukhang solid. Ang market analysis ay nakakakumbinsi. Nagtayo ka ng isang bagay na may tunay na potensyal dito. Bahagya siyang lumuwag, tumango. Salamat, Francisco. Nagtrabaho kami ng napakahirap. Na nakakahiya, patuloy ko, na halos sinira mo ito sa incompetent management at financial fraud. Ganap na natahimik ang silid. Maririnig mo ang pagkahulog ng karayom. Nanigas ang ngiti ni Brandon. I'm sorry, ano? May tanong ako para sa iyo, sabi ko. Ngunit una, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili ng maayos. Ako si Francisco Torres na kumakatawan sa Gulfstream Capital. Simula noong ika-15 ng Agosto, ang Gulfstream,
at ako ay nagmamay-ari ng 73% ng TechVantage Solutions. Kami ang mayoryang shareholders at simula ngayong umaga, ang Board of Directors, kung saan ako nakaupo, ay nagpasya tungkol sa pamumuno ng kumpanya. Ang mukha ni Brandon ay naging kulay ng lumang semento. Sa likod niya, sa malalaking screen, ang kanyang kumpiyansang ngiti mula sa presentasyon ay nakangiti pa rin sa lahat. Ang kaibahan ay maganda. Napagpasyahan ng board, patuloy ko, malinaw na nagsasalita upang marinig ng lahat, na ang TechVantage ay nangangailangan ng bagong pamumuno upang umunlad. Pamumuno na hindi nagsisinungaling sa mga ulat para sa mga investor. Pamumuno na hindi gumagasta ng 2.3 milyon ng pera ng kumpanya sa personal na gastos bawat quarter. Pamumuno na talagang marunong magpatakbo ng isang kumikitang negosyo. Kumalat ang bulong-bulungan sa audience. Nakita ko ang mga ulo na lumilingon, ang mga tao na nagbubulungan. Nananatili si Brandon sa entablado, bahagyang nakabukas ang bibig. Sa makatuwid, sabi ko, narito ako upang ipaalam sa iyo, Brandon Valdez, na epektibo kaagad, ikaw ay tinanggal bilang CEO ng TechVantage Solutions. Nagpapasalamat ang board sa iyong mga kontribusyon at binabati ka ng magandang kinabukasan sa iyong mga susunod na gawain. Ang bulong-bulungan ay naging ingay. Ang mga kamera ay lumiko patungo sa entablado, patungo sa akin, kinukunan ang lahat. Gumiwang si Brandon pabalik ng isang hakbang, 2 hakbang. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kulay mula sa kulay abo, patungo sa puti, patungo sa isang bagay na malapit sa berde. Hindi ka pwede, pumutok ang kanyang boses. Ito ang aking kumpanya. Hindi, sabi ko lang. Hindi ito. Sinubukan niyang magsalita muli, bumuka ang kanyang bibig, nagsara, bumagsak ang kanyang mga binti, at humawak siya sa podium para sa suporta. Pagkatapos ay umikot ang kanyang mga mata at nahimatay siya. Sumabog ang auditorium. Dali-dali ang mga tao patungo sa entablado. May sumigaw ng doktor. Kinuha ng mga kamera ang bawat segundo ng kahihiyan ni Brandon. Ipinadala ng live sa sinumang nanonood ng stream. Umupo ako ng mahinahon at lumingon kay Mr. Santos. Sa tingin ko maayos ang nangyari. Binalik nila ang malay ni Brandon sa loob ng wala pang 1 minuto. Shock lang, sabi ng medic. Walang tunay na pinsala maliban sa kanyang pagmamalaki at kanyang karera. Sa oras na tinulungan nila siyang bumaba sa entablado, halos walang laman ang auditorium. Nagmamadali ang mga mamamahayag na magsulat ng mga kwento. Ang mga investor ay nagtatawagan. Ang mga empleyado ay nagkumpol-kumpol ng nag-aalala, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Nananatili ako sa aking upuan, pinapanood ang lahat na nangyayari. Lumitaw si Patricia Chen sa tabi ko. Kailangan nating kausapin ang team, tiyakin sila tungkol sa kanilang mga trabaho. Kaya ni Mr. Santos iyan, sapat na ang nagawa ko ngayong araw. Ngumiti siya ng bahagya, nasiyahan ka dyan. Higit pa sa dapat ko. Nagbigay si Mr. Santos ng maikling talumpati, mais minuto, profesional, kalmado. Ang kumpanya ay nasa mabuting kamay. Magpapatuloy ang operasyon. Ang isang bagong CEO ay iaanunsyo sa loob ng linggo. Sino mang may tanong ay maaaring makipag-ugnayan sa HR. Nalaman ko sa bandang huli na nakuha na ni Mr. Santos si Marcus Webb, isang dating executive ng IBM na may 20 taon ng karanasan upang pumalit bilang CEO. Nagsimula si Marcus noong ika-15 ng Oktubre. Sa loob ng 1 buwan, nilinis niya ang financial mess, muling nakipagnegosasyon ng mga kontrata, at nagsimulang kumita ang TechVantage. Ngunit nangyari iyon sa bandang huli. Noong ika-9 ng Oktubre, lumabas lang ako sa convention center, sumakay sa aking Camry, at nagmaneho pa uwi. Madilim ang pangunahing bahay nang dumating ako. Malamang ay ina,